Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga, binibining dikdikan. Ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng panimulang activity o oral recitation dahil patungo na tayo sa panibagong paksa. Sige, simulan na natin. Sino ang makapagbibigay ng definisyon ng pang-uri? Sige, ikaw Lucero. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagsasalarawan ng pangalan o panghalip. Tama! Ngayon, ano naman ang pang-abay? Ikaw, Quintero. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pang-uri, pandiwa at kapwa pang-abay. Ito ay may tatlong uri, ang pamanahon, panlunan at pamaraan. Magaling! Ito, napakasimpleng tanong. Ano ang definisyon ng isang pangungusap? O ikaw, Lucero? Ito ay isang salita o lipo ng mga salita na nagsasaad ng isang buong diwa. Mahusay! Ngayon mga mag-aaral, alam nyo ba kung ano ang tatalakayin natin sa araw na ito? Hindi po namin alam, Binibini. Kayo, meron ba kayong ideya kung ano ang ating panibagong paksa? Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras at tayo'y magsimula na. Ang panaguri at paksa ay panlahat na bahagi ng pangungusap. Ang bawat isa sa dalawang panlahat na mga bahaging ito na maaaring buuin pa ng maliliit na bahagi. Napapalawak ang pangungusap sa mga maliliit na bahaging ito. Ang mga pampalawak ng pangungusap ay paningit, panuring at pamuno ng mga kaganapan. Tatalakayin lamang natin ang tungkol sa ikalawa, ang panuring bilang pampalawak ng pangungusap. Dalawang kategorya ng mga salita ang magagamit sa panuring. Ang pang-uri na panuring sa pangalan o panghalip at ang pang-abay na panuring sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Naririto ang ilang pangungusap na nagpapakita ng pagpalawak sa pamamagitan ng pang-uri. Ang unang paraan sa pagpalawak ng pangungusap gamit ang pang-uri. Ang ating batayang pangungusap ay si Huizen ay bilanggo. Ito ang pinakasimpleng anyo ng pangungusap na nagpapahayag ng isang ideya. Si Huizen na ulila ay bilanggo. Ang pangungusap na pinapalawak na sa pamamagitan ng karaniwang pang-uri. Dito, idinagdag ang pang-uri na ulila upang magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol kay Huizen. Ang pang-uri na ay naglalarawan sa pangalan na Huizen. Ang pagpapalawak ng pangungusap ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pang-uri ulila upang mas detalyado at ang paglalarawan kay Huizen. Pumunta naman tayo sa ikalawang paraan sa pagpapalawak pangungusap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pariralang panuring. Ang pariralang panuring ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang pangalan o panghalip. Sa bawat opsyon, ipinapakita ang unti-unting pagdaragdag ng mga pariralang panuring upang palawakin ang orihinal na pangungusap. Pangungusap A. Switch 1 na ulila ay dating bilanggo. Ang orihinal na pangungusap ay si Switch 1 ay dating bilanggo. Ang pariralang panuring na idinagdag ay naulila na naglalarawan kay Switch 1. Pangungusap B. Switch 1 na ulila sa mga magulang ay dating bilanggo. Pinalawak ang pariralang panuring na ulila sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sa mga magulang na nagpapaliwanag kung kanino siya ulila. Pangungusap C. Switch 1 na ulila sa mga magulang ay dating bilanggo sa China. Idinagdag ang pariralang panuring na sa China na nagbibigay ng lokasyon kung saan siya naging bilanggo. Ang panghuling pangungusap, pangungusap D. Switch 1 na ulila sa mga magulang na mahilig magbasa ng aklat ay dating bilanggo sa China. Pinalawak pa ang pangungusap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pariralang panuring na mahilig magbasa ng aklat na naglalarawan sa mga magulang. Ipinapakita nito ang pagpapalawak ng isang pariralang panuring sa loob ng isa pang pariralang panuring.
Ang bawat opsyon ay nagpapakita ng epektibong paraan ng pagpapalawak ng pangungusap gamit ang mga parilalang panuring upang mabigay ng mas detalyadong impormasyon. Ang ikatlong paraan ay ang pagpapalawak sa pamamagitan ng ibang bahagi ng panalita na gumaganap ng tungkulin ng pang-uri. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng pangungusap gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita na gumaganap bilang panuring o modifier ng isang pangalan, partikular sa paglalarawan kay Huichan na tindero. Halimbawa A, pangalang ginagamit na panuring. Sa pangungusap na si Huichan na tindero ay dating bilanggo, ang salitang tindero ay isang pangalan na ginagamit bilang panuring upang ilarawan si Huichan. Sa halimbawa B naman, panghalip na ginagamit na panuring. Sa pangungusap na si Huichan na tinderong iyon ay dating bilanggo, ang salitang iyon ay isang panghalip pamatlig na ginagamit bilang panuring upang tukuyin ang partikular na tindero. At ang pinakahuling halimbawa, ang halimbawa si pandiwang ginamit na panuring. Sa pangungusap na si Huichan na tinderong iyon na sumisigaw ay dating bilanggo, ang salitang sumisigaw ay isang pandiwa na ginagamit bilang panuring o paglalarawan sa kalagayan o kilos ng tindero. Ang huling paraan sa pagpapalawak ng pangungusap ay ang pampalawak gamit ang pang-abay. Ang ibinigay na halimbawa ay nagpapakita kung paano palawakin ang isang pangungusap gamit ang iba't ibang uri ng pang-abay. Ang ating batayang pangungusap ay umalis si Masyong. Ito ang simpleng pangungusap na naglalahad ng pangunahing ideya, pagpapalawak sa pamamagitan ng pang-abay na pamanahon. Umalis agad si Masyong. Ang salitang agad ay isang pang-abay na pamanahon na nagdaragdag ng impormasyon tungkol sa kailan nangyari ang pag-alis. Pagpapalawak sa pamamagitan ng pang-abay na pamaraan. Patalilis na umalis agad si Masyong. Ang salitang patalilis ay isang pang-abay na pamaraan na naglalarawan kung paano umalis si Masyong. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay aking ipapaliwanag ang pagpapalawak ng pangungusap gamit ang panuring. Ang pagpapalawak ng pangungusap gamit ang panuring ay isang paraan ng pagpapayaman at pagpapalinaw ng mga pangungusap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga salita o parirala na nagbibigay ng karagdagang paglalarawan o impormasyon tungkol sa paksa, kilos, lugar o panahon. Sa tulong ng mga panuring tulad ng pang-uri at pang-abay, nagiging mas malinaw at mas makulay ang ating mga pangungusap. Ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan o panghalip, samantalang ang pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Halimbawa, kung sasabihin nating maganda ang bulaklak, maaari pa natin itong palawakin bilang napakaganda at babangong bulaklak sa hardin. Dahil sa paggamit ng panuring, mas nagiging buo at malinaw ang imahe ng ating paglalarawan. Sa kabuuan, ang paggamit ng panuring ay napakahalaga sapagkat ito ay nagbibigay ng mas detalyado, mas buhay at mas epektibong paraan ng pagpapahayag ng ating mga ideya sa pagsulat at pagsasalita. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin kung ano ang kanilang natutunan sa diskusyon? O sige nga, ikaw Lucero. Natutunan ko na ang panguri bilang pampalawak na pangungusap ay nakakatulong sa pagbibigay ng mas malinaw, mas detalyado at mas makulay na paglalarawan sa pangungusap. Magaling! Meron kang plus points. May iba pa bang makapagbibigay? Sige, ikaw Chloe. Natutunan ko rin ang pinagkaiba ng pang-uri at pang-abay bilang panuring. Ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan o panghalip, habang ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Magaling, Kupas! Tama kayong dalawa ni Lucero. Ang panuring ay mahalaga dahil tinutulungan tayo nito upang mas maunawaan at mas isabuhay ng mambabasa ang mensahe. At dito nagtatapos ang ating video. Kayo, meron ba kayong mga katanungan? Comment down below. Hanggang sa muli!